Sa H-City, may halimaw na nagdudulot ng kaguluhan sa paligid. Maaari itong magpasabog ng mga bagay sa pamamagitan lamang ng isang kumpas ng kamay nito. Nang malapit ng sunggaban ng halimaw ang isang umiiyak na batang babae, sumugod si Saitama sa napakabilis na galaw at niligtas ang bata. Sobrang nagagalit ang halimaw at nagiging nakakatakot at higanteng nilalang, na lumalaki sa napakalaking laki. Ngunit si Saitama, sa kanyang hindi kapani-paniwalang lakas, ay tinalo ang halimaw sa isang suntok lamang. Nang tinitingnan ni Saitama ang mga putol na piraso ng halimaw, hindi siya nakakaramdam ng kasiyahan. Talagang lumuhad siya at malungkot na sumisigaw, bakit palaging isang suntok lang ang pabagsakin ang mga halimaw na ito? 3 taon na ang nakalilipas, si Saitama ay isang ordinaryong dude na may makapal, malusog na buhok, na nagpupumilit na makahanap ng trabaho. Isang araw, isang kakaibang halimaw na alimango ang nagpakita. Si Saitama, nalulungkot at walang pag-asa, ay hindi man lang nagtangkang tumakas. Ngunit ang crab monster na ito ay hindi interesadong saktan siya. Talagang naghahanap ito ng batang may puwet sa mukha. Hindi makapaniwala si Saitama na may ganoong bata. At kung nagkataon, nakita niya talaga ang batang lalaki na may puwet sa mukha. Si Saitama ay isang ordinaryong tao lamang at ayaw makisali. Aalis na sana siya nang biglang inatake ng crab monster ang bata. Nang hindi nag-iisip, tumalon si Saitama upang protektahan ang bata. Nagalit talaga ang crab monster at sinabihan si Saitama na lumayas o mapapatay silang lahat. Ginising ng crab monster ang fighting spirit ni Saitama na matagal nang natutulog. Ayaw na niyang maging ordinaryo, gusto niyang maging bayani. Habang walang awang inatake siya ng halimaw na alimango, lalong nag-alab ang pakiramdam ng hustisya ni Saitama. Nakakita siya ng pagkakataon, kumilos, at ginamit ang kanyang kurbata para i-blindfold ang halimaw na alimango. Pagkatapos, sa isang malakas na paghatak, inilabas niya ang isang subo ng karne ng alimango. Mula sa sandaling iyon, nagsimula si Saitama ng matinding pagsasanay sa loob ng 3 taon. Lumakas siya pero nakalbo. Siya ay naging isang kalbo, walang kapantay na puwersa. Sa isang suntok lang, kaya niyang talunin ang karamihan sa mga kaaway. Ngunit sa kaibuturan niya, nakaramdam siya ng kawalan. Ang pagiging invincible ay talagang malungkot. Ang tanging bagay na ikinatuwa niya ngayon ay ang mga sale sa supermarket. Sa tuwing may sale, nagmamadali si Saitama para magsagawa ng seryosong pamimili. Isang araw, nasa supermarket si Saitama, bumibili ng mga grocery. Biglang umuuga ng malakas ang lupa. Lumilitaw ang isang dambuhalang halimaw sa lungsod. Ngunit kalmado lamang na binibilang ni Saitama ang kanyang sukli, hindi pinapansin ang kaguluhan. Pagkatapos, kalahati ng supermarket ay nawasak, at nang tumingin si Saitama sa labas, nakita niya ang isang malaking bakas ng paa, isang higanti ang dumating. Ang higanteng ito ay isang ordinaryong tao na may matinding pagnanais na maging pinakamalakas na tao sa mundo. Kaya, ang kanyang kapatid na siyentipiko ay gumawa ng isang espesyal na potion na, kapag nainom, ay magbibigay sa kanya ng nakakatakot na kapangyarihan. Walang pag-aalinlangan, nilagok ito ng nakababatang kapatid, at agad na nagbuga ng berdeng kinang ang kanyang katawan, na naging isang nakakatakot na higanti. Bumalik sa kasalukuyan. Sa kanyang napakalaking lakas, buong lakas na inindayog ng nakababatang kapatid ang kanyang kanang kamay, na lumilikha ng malakas na shockwave na nagreresulta sa pagkamatay ng libu-libong tao. Tumalon si Saitama sa katawan ng higanti. Sinabihan ng nakatatandang kapatid ang higanti na alisin si Saitama, na nakatayo sa kanyang balikat. Ngunit nataranta ang higanti at hindi sinasadyang nasample ang kanyang sariling kapatid, na agad na pinatay. Dahil sa labis na pagkabigla nang makita ang kanyang namatay na kapatid, inilagay ng higanti ang kanyang galit kay Saitama. Tumalon siya ng mataas sa ere at sinubukang durugon si Saitama. Naghahagis siya ng isang grupo ng mga mabilis na suntok, na lumikha ng isang malaking butas sa lupa. Ngunit sa pagtataka ng lahat, si Saitama ay nananatiling ganap na hindi nasaktan. Matikas siyang lumipad pabalik at walang kahirap-hirap na natalo ang higanti sa isang suntok lamang. Sobrang lakas, at muli, isa lang itong suntok na lumulutas sa lahat. Habang lumalakas si Saitama, lalong humiwalay ang kanyang emosyon. Ang takot, saya, at iba pang pangunahing emosyon ay unti-unting nawawala sa kanya. Ang labis na pagnanasa na minsan niyang naramdaman sa panahon ng mga laban ay nawawala rin dahil sa kanyang pagiging walang talo. Hinahangad niya ang isang kalaban na makakapantay sa kanyang lakas at makagising sa kanyang fighting spirit. Isang araw, narinig ni Saitama sa balita na may mga mutated na lamok sa lungsod. Ang mga lamok na ito ay maaaring sumipsip ng lahat ng dugo mula sa isang baka ng napakabilis. Ang mga ito ay talagang mapanganib, kaya't ang mga tao ay kailangang humanap ng masisilungan kung makakita sila ng isang pulutong ng mga lamok. Nang marinig ito ni Saitama, nakatagpo siya mismo ng lamok. Napagtanto niya na siya, ang walang katapat na bayani, ay hindi man lang makapiga nitong munting lamok. Dahil dito ay talagang determinado siyang talunin ito at patunayan ang kanyang sarili. Sa kabilang banda, isang malaking grupo ng mga lamok ang dumating na sa Z-City.
Nagbigay ng babala ang gobyerno, na humihimok sa mga residente na umuwi at magtago. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay hindi nakikinig at sinasamantala ang mga walang laman na kalye upang makisali sa pagnanakaw. Nagkataon na nakatagpo nila ang kayig ng lamok at sa huli ay sinipsip na tuyo, na nagiging walang buhay na mga balat. Ang dahilan kung bakit naging napakalakas ng maliliit na lamok na ito ay dahil mayroong isang misteryosong tao na nagmamanipula sa kanila. Ang controller nila ay ang Mosquito Girl. Sa sandaling pinabayaan niya ang kanyang pagbabantay, isang cyborg na nagngangalang Genos ang dumating sa pinangyarihan. Sinunog niya ang lahat ng lamok, sinunog ang mga ito hanggang naging abo at nakipaglaban sa Mosquito Girl. Pinutol niya ang isa sa mga braso ni Genos, ngunit lumaban ito sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang mga binti. Ang Mosquito Girl ay nagpatawag ng isang pulutong ng mga lamok upang suportahan ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon, nagmamadaling pumasok si Saitama na may hawak na insecticide. Hindi pa niya nahuhuli ang lamok na gumugulo sa kanya sa bahay. Naabutan niya si Genos at habang tumitingin siya, nakita niya ang napakalaking kayig ng mga lamok, na ikinagulat niya. Pinayuhan ni Genos ang kalbong lalaki na hindi man lang makakayanan ang mga lamok na tumakbo para sa kanyang buhay. Samantala, natapos na ng Mosquito Girl ang kanyang energy build-up at sumasailalim sa panibagong ebolusyon, na naging mas malakas pa. Inutusan niya ang kayig ng mga lamok na umatake, ngunit nagpakawala si Genos ng electrical blast na sumunog sa buong lungsod ng mga lamok, na hindi sinasadyang nasunog din ang mga damit ni Saitama. Ang hukbo ng lamok ay nabura. Pagkatapos mag-evolve, ang lakas ng pakikipaglaban ng Mosquito Girl ay lubos na pinahusay. Walang pag-asa si Genos sa kanya, at sa lalong madaling panahon ang kanyang katawan ay naging bugbog at nabali sa ilalim ng kanyang mga pag-atake. Sa isang desperadong hakbang, isinaaktibo ni Genos ang kanyang mekanismo sa pagsira sa sarili, na nagbabalak na sumabog kasama si Mosquito Girl bilang huling paraan upang pigilan siya. Bago siya pumutok, sinampal ni Saitama si Mosquito Girl, na naging isang pool ng dugo ng lamok. Naiwan si Genos na nagtataka at lubos na kumbinsido sa kapangyarihan ni Saitama. Tahimik siyang nangakong magiging disipulo ni Saitama. Bumisita siya sa tahanan ni Saitama, naganap na naibalik ang kanyang katawan. Bilang isang cyborg, madali niyang mapapalitan ang kanyang mga nawalang paa at muling makabuo. Sinabi niya kay Saitama ang kanyang nakaraan noong siya ay isang regular na tao. Isang araw, isang baliw na cyborg ang sumalakay sa kanilang lungsod at pinatay ang kanyang buong pamilya. Sa kabutihang palad, isang doktor na dumaan ang nagligtas sa kanya. Hiniling niya sa doktor na gawin siyang cyborg para maghiganti sa cyborg na naging sanhi ng trahedya. Ngunit kahit na 4 na taon na siyang lumaban sa kasamaan, wala pa rin siyang nakikitang mga pahiwatig tungkol sa baliw na cyborg. Si Saitama ay nakikinig kay Genos na nagsasalita ng paulit-ulit, at ito ay nagbibigay sa kanya ng sakit ng ulo. Hindi na makatiis pa, at ubiling tinanggap siya ni Saitama bilang kanyang disipulo. Sa sandaling iyon, may naramdaman si Genos na papalapit. Isang malaking berdeng praying mantis ang biglang bumaba mula sa langit at tumalon sa bahay. Gayunpaman, sa susunod na segundo, sinuntok ito ni Saitama at pinadurog-durog. May 2 pang halimaw sa labas, ngunit bago makapag-react si Genos, mabilis na natalo ni Saitama ang 2 sa kanila. Biglang hinila ng isang pares ng matutulis na kuko si Saitama sa ilalim ng lupa, at lumabas na may isang haring leon na nagtatago sa dumi. Gayunpaman, nakita ni Saitama na nakakainip ito at humikab. Siya ay tamad na lumabas sa butas at mapaglarong nakipag-ugnayan sa Lion King saglit bago ito tinapos sa isang suntok. Napagtanto ng mole monster na hindi maganda ang mga bagay at sinubukan nitong tumakas sa ilalim ng lupa, ngunit hindi sinasadyang nabangga nito ang malaking mukha ni Saitama at natalo kaagad. Sa kabilang banda, natalo na ni Genos ang armored gorilla, na ngayon ay nakaluhod at nagmamakaawa, na inihayag ang utak sa likod ng lahat ng ito. Isinalaysay niya ang kwento ni Dr. Genos, isang napakatalino na batang siyentipiko na gumawa ng maraming kahangahangang kontribusyon sa lipunan. Nais niyang makamit ang susunod na ebolusyon ng sangkatauhan, kaya nagsimula siya sa pananaliksik na tumagal ng ilang dekada. Sa oras na siya ay umabot sa 70 taong gulang, sa wakas ay nakamit niya ang kanyang mga ideal na resulta. Nagbago siya pabalik sa isang kabataan at kalaunan ay natuklasan ang sikreto sa immortalidad, na lumikha ng maraming mga clone ng kanyang sarili. Nais niyang magtatag ng isang mundo ng ebolusyon. Gumawa siya ng ganap na bagong species tulad ng armored gorilla. Nagkaroon ng interes si Dr. Genos sa katawan ni Saitama at gustong kunin siya para sa mga layunin ng pananaliksik. Tinanong ni Genos si Saitama kung kailan nila dapat hanapin si Dr. Genos, at nagpasya si Saitama na pumunta sila ngayon dahil may malaking sale sa supermarket sa susunod na araw, at gusto niyang mamili. Narinig ng armored gorilla ang kanilang pag-uusap at mabilis na nagulat kay Dr. Genos. Nang matanggap ang balita, si Dr. Genos ay natakot. Si Saitama at Genos ay nag-sprint sa daan at dumating sa pasukan ng pasilidad ng pananaliksik. Tumangala sila at nakitang marami itong palapag. Sa sobrang tamad na umakyat sa hagdan, si Genos ay nagpakawala ng malakas na shockwave, na nagbubura sa buong gusali.
Ang pasukan sa underground base ay nakalantad sa harap nila. Sa basement, walang ibang pagpipilian si Dr. Genos kundi palayain ang Carnage Kabuto. Ipinakita ni Dr. Genos kay Carnage Kabuto ang isang larawan ni Saitama at itinuro si Saitama, na abala sa pagpisil ng kanyang ilong. Sabi niya, ang taong ito ay napakalakas, at ikaw lang ang makakahawak sa kanya. Nang marinig ito ni Carnage Kabuto, sinabi niya, kung gayon, kailangan ko siyang makilala. Kinuha ni Carnage Kabuto si Dr. Genos at nagmamadaling umalis para hanapin si Saitama. Nang sa wakas ay magkaharap na sila, sinuntok ni Carnage Kabuto si Genos ng isang malakas na kamao. Pagkatapos, inanyayahan niya si Saitama sa isang tunggalian sa arena ng labanan. Pagdating ng dalawa sa arena, naabutan ni Genos at naglunsad ng sunod-sunod na pag-atake laban kay Carnage Kabuto. Mga apoy, machine gun, at suntok, ibinato niya ang lahat sa kanya, ngunit pinalipad pa rin ng Carnage Kabuto. Maging ang apoy ay bumabalik at nagiging popcorn ang buhok ni Genos. Mukhang si Saitama na ang humakbang. Sa wakas ay nagsimula ang tunggalian ng masigasig. Unang umatake ang Carnage Kabuto, lumilipad sa paligid ni Saitama. Ngunit nakakatakot ang tingin lamang ni Saitama sa kanya. Mabilis siyang umatras ng 100 metro, pawis na pawis at nakasandal sa dingding. Nagtataka si Saitama, nagtataka kung bakit takot na takot si Carnage Kabuto. Kawawang Carnage Kabuto, nanginginig pa rin sa takot. Sa kanyang mga mata, tila maraming kahinaan si Saitama, ngunit sa kaibuturan ng kanyang kalooban, sinasabi sa kanya ng kanyang mga instinct na mayroong isang mapanganib na lihim na nakatago sa loob. Desperado na malaman kung bakit napakalakas ni Saitama, naglakas loob si Carnage Kabuto na tanungin siya. Hindi nagpapigil si Saitama at tapat na ibinahagi ang kanyang sikreto sa tagumpay. Ipinaliwanag niya na ang lahat ay nagmumula sa mahirap na pagsasanay, pagtitiis ng 3 taon ng mga bagyo at mahihirap na panahon. Araw-araw, gumagawa siya ng 100 push-up, sit-up, at squats, at tumatakbo ng 10 kilometro. Idiniin din ni Saitama ang kahalagahan ng isang malusog na dieta at pagtitiis sa lahat ng panahon ng hindi gumagamit ng air conditioning, kahit na nangangahulugan ito ng pagkawala ng kanyang buhok. Ito ang dahilan kaya lalo siyang naging makapangyarihan. Ang iba ay naiwang ganap na nalilito sa kanilang narinig. Hindi sila makapaniwala na ang gayong hindi kapani-pani walang kapangyarihan ay nagmumula lamang sa regular na ehersisyo. Sila ay napaisip ng paano ito posible. Ang Carnage Kabuto, na nakakaramdam ng inis sa casual na ugali ni Saitama, ay nagalit. Ina-activate niya ang kanyang Carnage mode at sinimulang salakayin si Saitama. Napagtanto ni Saitama na ang malaking discount sa tindahan ay nangyayari sa araw na iyon sa halip na sa susunod. Kaya, nang madali, tinalo ni Saitama ang Carnage Kabuto at pagkatapos ay sumama kay Genos upang makuha ang lahat ng kamanghamanghang deal sa araw ng discount. Matapos itong masaksihan, sumuko si Dr. Genos sa kanyang mga plano para sa artificial na ebolusyon at napagtanto na siya ang kailangang gumawa ng pagbabago. Isang araw, isang grupo ng mga kalbong lalaki ang masugid na nagbibigay ng mga talumpati sa kalye, nagtatanong kung bakit kailangang magtrabaho ang mga tao at kung bakit kailangan nilang magbayad para sa pagkain. Iminumungkahi nila na ang lahat ay dapat na ibahagi lamang ang lahat. Pakiramdam nila ay nakulong sila sa kanilang mga trabaho araw-araw at naniniwala na ang kalayaan ay isang hangal na konsepto lamang. Nagkaisa sila at nagpasya na baguhin ang mundo ng magkasama. Nagsalita sila ng nagsalita, ngunit walang pumapansin sa kanila. Kailangan nilang dalhin ang mga bagay sa kanilang sariling mga kamay. Nagbanggit sila ng mga slogan at naghahanda na give-in ang mansyon ng pinakamayamang tao sa lungsod, si Zaniro. Naniniwala sila na ang gayong magarbong gusali ay sigurado na ginawa gamit ang ill-gotten money. Armado ng mga ninakaw na kagamitan, naghagis sila ng suntok at ibinagsak ang buong gusali. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon napagtanto nila na nakuha nila ang maling target. Ang kanilang pinuno, si Hammerhead, ay sumusubok na kumilos ng mahinahon at iwinagayway ang kanyang kamay upang senyasan ang gang na magpatuloy. Samantala, kagigising lang ni Saitama. Narinig niya ang pag-uulat ng balita na ang isang grupo ng mga kalbo ay nagdudulot ng kaguluhan sa lungsod. Nagdilim ang mukha ni Saitama nang marinig ito dahil kalbo rin siya. Sinisira nila ang kanyang reputasyon. Nagmamaktol si Saitama at naghahanda na pumunta at harapin sila. Ang mga kalbo ay nasa isang standoff sa pulisya, suot ang kanilang mekanikal na baluti na ginagawang hindi sila magagapi laban sa mga ordinaryong tao. Sa sandaling iyon, dumating ang bayani ng C-Class, si Muman Rider, sakay ng kanyang bisikleta. Matapang niyang hinarap ang gang ng mga kalbo, at ang karamihan ay nag-cheer para sa kanya. Gayunpaman, sa isang suntok, siya ay napabagsak. Nakita ni Zaniro, ang pinakamayamang tao, na siya ang target ng mga kalbo, at siya ay nag-alala. Kumuha siya ng sarili niyang bodyguard na pinangalan ng Speed o Sound Sonic para protektahan siya mula kay Hammerhead at sa kanyang mga barkada. Lumapit si Sonic kay Hammerhead at pinayuhan silang sumuko at maging makatwiran. Ikinagalit ito ni Hammerhead, na nag-utos sa kanyang mga tagasunod na umatake. Ngunit si Sonic ay kasing bilis ng kidlat, mabilis na tinatalo sila isa-isa.
Kumuha si Hammerhead ng isang malaking bato at sinubukang patamaan si Sonic, ngunit madaling nakaiwas si Sonic sa pag-atake. Hinaharangan ni Hammerhead ang mga galaw ni Sonic gamit ang mga bato, na lumilikha ng makitid na daanan. Napangiti si Sonic at nagpasyang ipakita kay Hammerhead kung ano ang totoong bilis. Napakabilis ng kanyang takbo kaya hindi man lang makita ni Hammerhead kung nasaan siya. Dahil sa pagkataranta, binago ni Hammerhead ang kanyang diskarte at kinuha ang isang malaking puno, inihampas ito kay Sonic. Naniniwala siyang ganap niyang hinarangan ang landas ni Sonic. Ngunit sa susunod na segundo, isang dart ang lumipad at tumama kay Hammerhead sa likod ng kanyang ulo. Umikot na pala si Sonic sa likod niya. Iniulat ni Sonic kay Zanero na kumpleto na ang misyon. Sa kanyang pagtataka, nawala ang katawan ni Hammerhead sa isang iglap. Si Hammerhead, kahit na may nakatusok na dart sa kanya, ay nakakatakas. Sa kanyang paglalakbay, nakasalubong ni Hammerhead si Saitama. Pareho silang kalbo kaya ipinapalagay ni Hammerhead na gustong sumali ni Saitama sa kanilang gang. Ngunit sa kanyang pagtataka, gusto talaga siyang talunin ni Saitama. Malakas na suntok ang ibinato ni Hammerhead kay Saitama, ngunit walang epekto. Nananatiling ganap na hindi nasaktan si Saitama. Galit na galit si Hammerhead at nagpasyang ipakita kay Saitama ang kanyang tunay na kapangyarihan. Pinakawalan niya ang kanyang ultimate move. Iniisip ni Saitama na ang kalbo na ito ay medyo nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling pagkabata, kaya nagpasya siyang pagbigyan siya ng kaunti. Hinawakan ni Saitama ang kamay ni Hammerhead at naghatid ng banayad na hampas ng siko, na nabasag ang kanyang kasuotan sa labanan. Si Hammerhead, na ngayon ay hubad at walang pagtatanggol, ay mabilis na sumuko at humingi ng awa, na sinasabing ayaw lang niyang magtrabaho at ang kanyang krimen ay hindi karapat-dapat sa kamatayan. Si Saitama, bilang isang mabait na bayani, ay nagbibigay sa kanya ng awa, at agad na nagsimulang tumakbo si Hammerhead ng galit na galit habang ganap na hubad. Habang papaalis na si Saitama, biglang lumitaw si Sonic at nakita ang kanyang makintab na kalbo na ulo, na pagkakamalang kakampi ni Hammerhead. Ipinaliwanag ni Saitama na siya ay isang bayani na lumalaban para sa hustisya, ngunit hindi siya kinikilala ni Sonic. Mukhang napakababa pa rin ng katanyagan ni Saitama sa pangkalahatang publiko. Mabilis na umikot si Sonic sa paligid ni Saitama, na naniniwalang hindi mapapantayan ang kanyang bilis. Gayunpaman, nakikita ni Saitama ang kanyang mga galaw ng walang kahirap-hirap, mahinahong umiiwas sa kanyang mga pag-atake. Pagkatapos, aksidenteng nasuntok siya ni Saitama sa itlog. Tiniis ni Sonic ang sakit at nagbanta na sa susunod na pagkikita nila, ito na ang kamatayan ni Saitama. Naawa si Saitama kay Sonic at shinir siya. Nang gabing iyon, isang seryosong tanong ang bumabagabag kay Saitama. Siya ay naging part-time na bayani sa loob ng 3 taon, masigasig na tinatalo ang hindi mabilang na mga halimaw. Sa kabila ng kanyang kabayanihan, nagtataka siya kung bakit walang kumikilala sa kanya. Inalam ni Genos ang dahilan at tinanong si Saitama kung nakarehistro na siya sa Hero Association. Upang maging isang kinikilalang bayani, kailangang kumuha ng pagsusuri sa Hero Association. Kung hindi, maituturing silang weirdo. Hindi akalain ni Saitama na magiging napakahirap ang pagiging bayani. Hindi pa rin nakarehistro si Genos at nagpasya silang magsama para mag-apply. Sa loob ng punong tanggapan ng Hero Association, tinatalakay ng mga tauhan ang pagsusuri ng mga bayani. Ngayong taon, ang bilang ng mga aplikante ay lumampas sa 10,000, na nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa kalidad ng mga bayani. Nagpasya silang dagdagan ang kahirapan ng pagsubok. Gayunpaman, para kay Saitama, ito ay isang madaling bagay. Ang lahat ay naghihintay na makita siyang mabigo, ngunit sa susunod na sandali, sila ay naiwang tulala. Sa panahon ng pagsubok sa liksi, ang bilis ni Saitama ay napakabilis na nagiging malabo. Habang nagsisimula pa lang ang iba, nakatapos na siya ng ilang lap. Sa panahon ng pagsusulit sa weightlifting, walang kahirap-hirap siyang nagbubuhat ng mga dumbbell na tumitimbang ng ilang tonelada at inihagis ang shot put, na tumagos sa bubong. Hindi nagtagal, lumabas na ang mga resulta ng pagsusulit. Nakatanggap si Genos ng perpektong marka at nirerango bilang isang S-class na bayani. Binuksan ni Saitama ang kanyang scorecard, nakitang kalahati lang ng S, ang nakikita, at nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, ang natitirang grado ay lumalabas na isang C. Sa kabila ng pagsira sa lahat ng mga record sa mga pisikal na pagsusulit, maaari lamang siyang makatanggap ng maximum na 50 puntos, at ang kanyang marka sa written exam ay 21, na nagre-resulta sa kabuoang score na 71, halos hindi siya nakapasa sa isang mababang rango na C-class na bayani. Nagtitipon sila sa silid ng pagpupulong kung saan ipinapaliwanag ng isang elder ang Code of Hero Conduct. Si Saitama, casual nang umunguya ng gum, ay hindi gaanong binibigyang pansin. Ang senior hero, si Snake, ay itinalaga bilang kanilang guro, at talagang naiinis siya sa hindi naaangkop na pag-uugali ni Saitama. Sa pag-uwi, sinabi ni Genos kay Saitama ang tungkol sa pinagmulan ng Hero Association. 3 taon na ang nakalilipas, ang apo ng pinakamayamang tao sa lungsod ay inatake ng isang halimaw ngunit nailigtas ng isang dumaan.
Nagpapasalamat, ang mayamang tao ay namuhunan ng lahat ng kanyang kayamanan upang maitatag ang Hero Association upang matulungan ang mas maraming tao. Matapos makipaghiwalay kay Genos, mag-isang naglalakad si Saitama sa kalsada nang harangin siya ni Snake. Nagpa siya si Snake na turuan ng leksyon si Saitama dahil sa kanyang saloobin sa klase. Mukhang isang magandang ideya, ngunit ang katotohanan ay malupit at masakit. Kinabukasan, pumunta sina Saitama at Genos para sa panlabas na pagsasanay. Hindi pa rin naniniwala si Genos sa lihim na diskarte sa pagsasanay ni Saitama at iniisip na maaaring may isa pang lihim kahit na si Saitama mismo ay hindi alam. Sinubukan ni Genos na pilitin ang tunay na lakas ni Saitama sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang ultimate move. Ngunit kumpara kay Genos na todo-todo, si Saitama ay palaging mas nakaka-relax. Gaano man pagbutihin ni Genos ang kanyang bilis o gumamit ng mga kanya ng laser, ni hindi niya masira ang mga damit ni Saitama. Ngayon ay si Genos ang hindi nasisiyahan, nagtataka kung bakit hindi lumalaban si Saitama. Nang makitang seryoso si Genos, ikinuyom ni Saitama ang kanyang kamao at seryoso ang mukha, handang atakihin si Genos. Biglang huminto ang kamao. Sa pamamagitan lamang ng daloy ng hangin na dulot ng suntok, lumilikha ito ng napakalaking puwang sa kanyon. Kung tumama ito sa mukha ni Genos, malamang na kailangan niya ng daan-daang plastic surgery para maibalik muli ang kanyang sarili. Pinagmamasdan ni Genos ang likod ni Saitama at napagtanto na ang kanilang mga kakayahan ay nasa ganap na magkakaibang antas. Pagkatapos ng kanilang pagsasanay, pumunta sila sa isang noodle shop para kumain at napansin ang 50,000 yen bounty challenge para sa isang kampyon na kumakain. Bagamat hindi kayang pantayan ni Genos ang lakas ni Saitama, bilang isang cyborg, mayroon siyang napakalaking bentahe pagdating sa pagkain. Sa huli, pareho silang matagumpay na nakumpleto ang hamon. Si Sweet Mask, ang nangungunang Class A na bayani, ay biglang lumitaw at binabati si Genos at tinatanggap siya sa koponan. Bagamat hindi alam ni Saitama kung bakit ginawa ito ni Sweet Mask, naiinggit siya sa napakalaking kasikatan ni Sweet Mask. Nang gabing iyon, dinala ni Genos ang lahat ng kanyang mga gamit at lumipat sa bahay ni Saitama. Sa una ay tumanggi si Saitama, ngunit si Genos ay hindi tumanggap ng hindi, bilang sagot at nagsimulang magtapon ng pera. Ang kawawang bayaning si Saitama ay nag-aatubili na tinanggap si Genos bilang kanyang kasama sa silid. Sa isang kisap mata, 5 araw na ang lumipas mula nang maging propesyonal na bayani si Saitama. Habang dahan-dahan siyang nagbabasa ng manga, binibigyan siya ni Genos ng masamang balita. Kung hindi maalis ng isang C-class na bayani ang kasamaan sa loob ng isang linggo, mapapatalsik sila sa asosasyon. Bagamat hindi masyadong makapangyarihan ang mga C-class na bayani at nakikitungo sila sa mga maliliit na kriminal tulad ng mga snatcher, magnanakaw, at mamamatay tao, ang kanilang malaking bilang ay nagpapatibay sa kompetisyon. Kung huli silang umalis, wala nang magnanakaw pa. Nagulat si Saitama matapos itong marinig. 5 araw na ang nakalipas mula nang magsimula ang linggo, at 2 araw na lang ang natitira sa kanya. Nauubos ang oras. Mabilis niyang isinuot ang kanyang mga damit at sumugod sa mga kalye at eskinita. Matapos ang isang buong araw na paghahanap, halos mabulag ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang nakitang masamang tao. Masyadong payapa ang bayan. Napabuntong hininga si Saitama sa pagkadismaya at nagpas siyang subukang muli bukas. Gayunpaman, sa susunod na araw, ang lungsod ay nakakainis pa rin na mapayapa. Huling araw na niya para maiwasang matanggal sa trabaho, at nababalisa si Saitama nang biglang lumitaw si Sonic. Siya ay gumaling mula sa kanyang mga sugat at dumating upang maghiganti kay Saitama. Ngunit bago matapos ni Sonic ang kanyang mga pagbabanta, pinatigil siya ni Saitama, na sinasabing abala siya sa paghahanap ng masasamang tao at wala siyang oras para sa pag-ungol ni Sonic. Agad na nagalit si Sonic at inihampas ang kanyang espada sa kanya. Sa gulat ng lahat, kinagat ni Saitama ang espada at binasag ito gamit ang kanyang mga ngipin. Naiwang tulala si Sonic. Sa sandaling iyon, nagpapakita ang C-class na bayani na si Tank Top Tiger. Nakatanggap siya ng ulat na ang kalbong ito ay may kainahinala sa pagkilos kahapon at bumalik ngayon. Nagalit si Saitama dahil talagang sinusubukan niyang gumawa ng mabubuting gawa. Naiinis siya ni Sonic at inihagis niya ang kanyang exploding shuriken kay Tank Top Tiger, na pinilit siyang umatras. Upang pukawin si Saitama na labanan siya, sinimula ni Sonic na magdulot ng pagkawasak sa buong lungsod. Biglang napagtanto ni Saitama na si Sonic ay isang handa na tagumpay para sa kanya. Sinuntok niya si Sonic, tinapos ang kanyang gawain, at pinapunta si Sonic sa kulungan. Samantala, sa kabilang panig ng City Z, tahimik na dumapo ang isang basa at malansa na si Combo Infinity. Sa punong tanggapan ng ACT Hero Association, sinusuri ng matataas na opisyal ang mga ulat ng investigasyon na isinumite mula sa iba't ibang base. Ang bayani na responsable para sa QCT, si Watchdogman, ay hindi nag-uulat ng mga abnormalidad. Si Watchdogman ay isang S-class na bayani na mukha at umaasal na aso, at laging tahimik. Ang mga ulat mula sa WCT, HCT, DCT, at BCT ay hindi rin nagpapakita ng mga abnormalidad.
Tanging ang CTZ lang ang nabigong magsumite ng ulat sa oras. May nagulat na isang mapanganib na halimaw ang nakatago sa CTZ. Nagpasya ang punong tanggapan na magpadala ng 2 A-class na bayani, sina Golden Ball at Spring Mustachio, sa lugar. Dumating sila sa mapanglo na labas ng CTZ, na naging ghost town dahil sa madalas na pagpapakita ng halimaw. Ang upa dito ay mura, kaya angkop ito para sa mga matatapang na tao na may kaunting pera, tulad ni Saitama. Habang humihinto ang 2 bayani sa kalsada, isang madilim na anino ang sumilay sa kanilang likuran. Mabilis silang humabol at nakatagpo si Combo Infinity. Nagtagpo sila sa isang eskinita, at agad na umatake si Golden Ball, na nagpaputok ng malalakas na gintong bola. Gayunpaman, si Combo Infinity ay walang kahirap-hirap na pinalihis ang mga ito, na nag-iiwan lamang ng maliliit na gasgas. Nag-counter-attack si Combo Infinity, hinampas si Golden Ball sa isang pader, na naging sanhi ng pagkahimatay niya. Ginawang espada ni Spring Mustachio ang kanyang panyo at nakisali sa isang mahusay na labanan sa espada. Habang siya ay mukhang kalmado, siya ay lihim na nagpapadala ng isang senyas ng pagkabalisa para sa tulong. Ang punong tanggapan ay tumatanggap ng mensahe at nagpapadala ng signal ng pagkabalisa. Pagkarinig ng balita, ang ibang mga bayani ay sabik na sumama sa laban. Nang malapit nang umalis si Combo Infinity pagkatapos talunin ang kanyang mga kalaban, nakatagpo niya si Saitama, na kagagaling lang sa grocery shopping. Nang walang pag-aalinlangan, sinubukan niyang salakayin si Saitama, na punta lamang sa palayok ng sariwang combo na sopas ni Saitama. Ang mga bayani ay dumating ng huli para sa pagsagip, ngunit natagpuan lamang ang isang ginido na gusali sa pinangyarihan. Nakita nila ang kalahating nalunod na damong dagat at napagpasyahan nila na isang mas malakas na halimaw ang nakatago dito. Mula noon, sa tuwing binabanggit ang CTZ, kapwa-tao at halimaw ang nakakaramdam ng takot. Isang araw, nakita ng headquarters ng Hero Association ang isang higanteng meteorite na lumilihis sa landas nito, na nakatakdang bumagsak sa ZCT sa loob ng 35 minuto. Ito ay isang kalamidad na maaaring lipulin ang buong lungsod. Mabilis nilang ipinatawag ang mga kalapit na bayani ng S-Class para sa suporta. Si Genos lang at ang third-ranked S-Class hero, si Bang, ang lumalabas. Ang iba pang mga bayani ay masyadong natakot at tumakas. Sinabi ni Bang kay Genos na umalis at iligtas ang kanyang sarili, ngunit tumanggi si Genos. Alam niya na kapag tumama ang meteorite, hindi lang ZCT kundi lahat ng kalapit na lungsod ang masisira, at ang mga tao ay hindi magkakaroon ng oras upang makatakas. Dagdag pa, ang idolo ni Genos, si Saitama, ay nasa lungsod pa rin. Sa sandaling ang mga bagay ay tila walang pag-asa, isang bayani na tinatawag na Metal Knight, na nasa ika-7 ranggo sa S-Class, ay dumating upang subukan ang isang bagong sandata laban sa meteorite. Gayunpaman, ayaw niyang makipagtulungan sa iba pang bayani upang matigil ang krisis. Sa tingin niya ay kaya niya itong mag-isa. Ngunit sa kasamaang palad, hindi napigilan ng kanyang magarbong mga sandata ang pagbagsak ng meteorite. Sa 33 segundo na lang ang natitira, nagpasya si Genos na gamitin ang kanyang pinakamalakas na pag-atake, ang Incineration Cannon, upang ihinto ang meteorite. Nag-aalala siya na maaaring hindi ito gumana, ngunit hinihikayat siya ni Bang na magtiwala sa kanyang instincts at huwag mag-overthink. Kinokolekta ni Genos ang lahat ng kanyang enerhiya at nagpaputok sa meteorite, ngunit pinapabagal lamang nito. Habang malapit nang bumagsak ang meteorite, biglang lumitaw si Saitama. Hiniling ni Saitama kay Bang na alagaan si Genos at pagkatapos ay tumalon sa hangin, na naghahatid ng isang malakas na suntok sa meteorite. Nagkapira-piraso ito at nagdudulot ng maraming pinsala, ngunit mas mabuti ito kaysa sa direktang tumama sa lungsod. Dahil sa kanilang heroic efforts, tumaas ang kanilang rangkang sa Hero Association. Ang ranggo ni Saitama ay tumataas mula sa ika-342 na posisyon sa C-Class hanggang sa ika-5 na posisyon sa C-Class. Isang araw, lumabas si Saitama ng mag-isa, umaasang makakahanap ng gagawin. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nabangga niya ang Tank Top Tiger at ang kanyang kapatid na si Tank Top Black Hole. Naiinggit ang magkapatid na Tank Top sa tumataas na ranggo ni Saitama at gusto nila siyang turuan ng leksyon. Malakas na bumulala si Tank Top Black Hole, ikaw ang naging sanhi ng lahat ng pagkawasak na ito sa lungsod. Nagtipon siya ng grupo ng mga galit na mamamayan na sinisisi si Saitama sa pinsala. Binabaliwala nila ang katotohanang talagang iniligtas ni Saitama ang lahat sa pamamagitan ng pagsira sa meteor. Kahit sa internet, may mga taong galit na bumabatikos sa kanya, na iniisip na siya ang sumira sa lungsod. Hindi nila naiintindihan na kung wala si Saitama, ang lungsod ay nawasak ng meteor. Ang magkapatid na Tank Top na kumikilos ng matuwid, ay lumapit kay Saitama ng may galit. Sinubukan siyang atakihin ni Tiger ngunit napaatras siya ng isang suntok mula kay Saitama. Sumunod ang Black Hole, ngunit hindi niya kayang saktan si Saitama kahit kaunti. Sa wakas, hindi na kinaya ni Saitama. Sumigaw siya na wala siyang ginawang mali at ipinaliwanag niya na siya ay isang bayani dahil tinatangkilik niya ito, hindi para sa kanilang paghanga.
Sinabi niya sa kanila na maaari nilang kamuhian siya sa lahat ng gusto nila dahil wala siyang pakialam sa kanilang mga opinyon. Habang sinasabi ni Saitama ang kanyang isip, dumating si Genos at pinatigil siya. Sa mga mata ni Genos, walang mas mahusay kaysa kay Saitama. Hindi kailangang makipagtalo ni Saitama sa mga taong iyon. Hindi man siya kilalanin ng lipunan, palagi siyang susundin ni Genos. Sa araw na iyon, lumitaw ang isang higanteng halimaw na Seafolk sa lungsod, na nagpahayag ng intensyon nitong pamunuan ang sangkatauhan. Ngunit nakatagpo kaagad nito si Saitama at mabilis na pinagsisihan ang desisyon nito. Dahil sa engkwentro na ito, tumaas ang ranggo ni Saitama sa pangalawang posisyon sa C-Class. Gayunpaman, mas maraming mga halimaw na Seafolk ang nagsimulang lumitaw sa ibang mga lungsod, na mayabang na ipinapahayag ang kanilang pagnanais na mamuno sa mga tao. Si Stinger, isang bayani na nireranggo sa ika-11 sa A-Class, ay nangunguna at nakikipaglaban sa iba't ibang halimaw ng Seafolk gamit ang isang sandata na mukhang mahabang sibat. Bagamat mas marami, si Stinger ay may tiwala sa paghawak sa mga nilalang na ito. Sa lalong madaling panahon, natalo niya ang huling 4 na Seafolk na may malakas na pag-atake na tinatawag na Gigantic Drill Stinger Quadruple Thrust. Ngunit ang Sea King, ang pinuno ng Seafolk, ay humawak kay Stinger. Nang matanggap ni Saitama at ng kanyang alagad na si Genos ang balita, nagmadali silang iligtas. Si Genos, sa pag-aakalang masyadong mabagal si Saitama, ay naunang tumakbo para magligtas. Sa Hero Association, ang mga sakuna ay inuri sa iba't ibang antas batay sa kanilang panganib. Ang antas ng Tiger ay kumakatawan sa isang krisis na nagbabanta sa maraming buhay. Ang antas ng Demonyo ay nagpapahiwatig ng isang krisis na maaaring huminto sa isang lungsod o maging sanhi ng pagkawasak nito. Ang antas ng Dragon ay tumutukoy sa isang krisis na maaaring sirain ang maraming lungsod, at ang antas ng Diyos ay kumakatawan sa isang krisis na maaaring puksain ang sangkatauhan. Ang antas ng sakuna ay tumataas mula Tiger hanggang Demon, na naging dahilan upang lumikas ang mga bayani ng C-Class. Gayunpaman, si Mumen Rider, isa ring C-Class na bayani, ay sumasalungat sa agos at nagpasya na pigilan ang Sea King. Samantala, dumating ang iba pang mga bayani upang sumuporta. Ang isa sa kanila ay si Lightning Max, na minamaliit ang kapangyarihan ng Sea King at napatalsik sa isang suntok. Sa kabutihang palad, ang pinakamababang ranggo na S-Class na bayani, si Puri Puri Prisoner, ay dumating sa tamang oras upang masalo siya. Si Puri Puri Prisoner ay mukhang matigas sa labas ngunit may mabait na puso sa loob, laging gustong protektahan ang mga gwapong lalaki mula sa pinsala. Si Sonic, na nagtagumpay upang makatakas mula sa bilangguan, ay nagpasya na harapin ang hari ng dagat. Si Sonic ay hindi kapani-paniwalang mabilis at nahuhulaan ang mga galaw ng Sea King. Siya ay walang kahirap-hirap na umiiwas sa kanyang mga pag-atake at paminsan-minsan ay sumasalungat. Humanga si Sonic sa sarili niyang kakayahan, sa pag-aakalang siya ang pinakamalakas. Gayunpaman, hindi nagtatagal ang kanyang kaligayahan dahil umuulan ng malakas, na nagiging sanhi ng pagtaas ng bilis, lakas, at laki ng Sea King. Lumalabas na ang Sea King ay isang nilalang na nabubuhay sa tubig, at ang ulan ay nagpapabata sa kanya, na nagbabalik sa kanya sa kanyang buong kapangyarihan. Napagtanto ni Sonic na hindi niya siya matatalo ng gamit ang kamay at umatras sa ngayon. Ang hari ng dagat ay naging mas mayabang, sinusubukang makapunta sa kanlungan ng mga tao at naghahanda upang magwala. Sa loob ng kanlungan, mayroon lamang mga ordinaryong mamamayan at ilang C-Class na bayani. Sa kabila ng malaking pagkakaiba sa lakas, ang mga bayani ay humakbang upang protektahan ang mga tao. Gayunpaman, ang katotohanan ay malupit. Samantala, nakasalubong ni Saitama, na mabagal na tumatakbo, si Mumen Rider, at sabay silang sumakay. Nang makita ang buhay ng mga mamamayan sa napipintong panganib, dumating si Genos sa tamang oras. Naglunsad siya ng isang malakas na strike, pinalipad ang Sea King at lumikha ng isang napakalaking crater. Naghiyawan ang mga tao, ngunit biglang lumitaw ang Sea King sa tabi ni Genos, pinunit ang kanyang braso at ibinagsak siya sa isang pader. Nang maglaon, naghiwalay sina Mumen Rider at Saitama, kasama si Mumen Rider na desperadong nagbibisikleta patungo sa kanlungan. Si Genos, sa kabila ng kanyang mga pinsala, ay hinihimok ang mga mamamayan na tumakas at nakikibahagi sa isang matinding labanan sa halimaw. Gumagamit siya ng mga flame cannon, lightning eyes, at maging isang mabigat na machine gun, ngunit tila walang gumagana. Sa isang sandali ng pagkapatas, ang Sea King ay nagdura ng nakakaagnas na laway patungo sa isang batang babae sa karamihan. Mabilis na nag-teleport si Genos sa kanyang harapan, na basang-basa sa nakakadiri na laway. Ang laway ng Sea King ay kasing corrosive ng sulfuric acid, at sa loob ng ilang segundo, natunaw si Genos hanggang sa isang kalansay, na nawawala ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Sinamantala ang pagkakataon, sumulong ang Sea King upang tapusin si Genos nang may bumanggang bisikleta sa kanya. Ito ay si Mumen Rider. Tinitingnan ng Sea King ang mahinang nasa harapan niya at hindi siya interesado. Sa isang kamay lang, pinaglaruan niya si Mumen Rider.
Kahit na si Mumen Rider ay napakahina sa mga tuntunin ng kakayahan sa pakikipaglaban, siya ay nagtataglay ng isang malakas na espiritu. Sa kanyang never give up attitude, paulit-ulit siyang bumabangon. Alam niyang maliit siya at mahina, pero simula nang maging bayani siya, wala nang atrasin. Para sa kapakanan ng hustisya, siya ay sumusulong ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga salita ay umaantig sa puso ng karamihan, at ang kanilang moral ay biglang tumaas. Iniipon ni Mumen Rider ang lahat ng kanyang lakas at naglunsad ng pag-atake laban sa Hari ng Dagat. Muli siyang pinatumba ng Haring Dagat. Sa sandaling iyon, dumating si Saitama at nasalo si Mumen Rider. Ibinaba siya ni Saitama at matapang na idineklara na gagawin niyang fish paste ang Sea King. Ang Sea King ay nakikinig at sinuntok si Saitama sa ulo, ngunit sa kanyang pagtataka, wala itong epekto. Ang Sea King ay biglang nagsimulang magpakilala, na sinasabing siya ang hindi magagapi na Sea King, ang tuktok na maninila. Tinapik ni Saitama ang kanyang tainga, nakitang nakakainis ang pananalita ng Sea King, at sinabihan siyang tumahimik dahil nagmamadali siyang umuwi at maglaba. Nagalit ang Sea King at nagpakawala ng malakas na suntok kay Saitama, ngunit natalo siya ni Saitama sa isang suntok. Namangha ang mga nanunood sa kanilang nakikita. May nagsimulang manira sa ibang mga bayani, na nagsasabing kahit isang C-class na bayani tulad ni Saitama ay madaling talunin ng Sea King. Mukhang hindi naman ganoon kabigat ang Sea King. Ang mga naunang bayani, tulad ng mga A-class at S-class, ay isang grupo lamang ng mga mahihina na hindi tumupad sa kanilang mga pangalan. Gayunpaman, naiintindihan at ipinagtatanggol ng ilang tao ang iba pang mga bayani. Nang marinig ang argumento, bumalong si Saitama sa kanyang sarili, na sinasabing salamat sa ibang mga bayani na naubos ang lakas ng Sea King kaya madali niya itong natalo. Timing ang lahat, at nagkataon lang na nakuha niya ang credit. Mapaglarong ipinagmamalaki ni Saitama na ang lahat ay dahil sa kanyang sariling pagsisikap. Ibinaling ng karamihan ang kanilang galit kay Saitama, na sinasabing ang kalbong ito ay umangat sa kanyang posisyon sa pamamagitan ng pandaraya. Sa pagmumuni-muni, napagtanto nila na ang iba pang mga bayani ay higit na karapat-dapat na papurihan, lalo na ang mga mas maagang nagsakripisyo ng sarili. Si Genos, na nasaksihan ang pagpuna kay Saitama, ay nalulungkot ngunit naiintindihan niya na ito ang landas na pinili ni Saitama. Nang maglaon, nakatanggap sina Saitama at Genos ng isang malaking kahon ng mga liham. Ito ay mga liham pasasalamat na ipinadala ng kanilang mga tagahanga matapos talunin ang Haring Dagat. Karamihan sa kanila ay naka-address kay Genos, habang kay Saitama ay mayroon lamang 2 sulat. Ang isa sa kanila ay isang mapuot na liham na tinatawag siyang manloloko. Ang isa pa ay isang taos-pusong liham ng pasasalamat na ikinagulat ni Saitama. Nagpapadala rin ang Hero Association ng sulat kay Saitama, na ipinapaalam sa kanya na ang kanyang rango ay na-upgrade sa unang pwesto sa C-class at siya ay karapat-dapat para sa promosyon sa B-class. Nasa sabik, pumunta si Saitama sa punong tanggapan at pumayag na ma-promote sa B-class. Hawak ang kanyang bagong binigay na B-class certificate, masaya siya. Sa kanyang pag-uwi, nakita niya ang isang street vendor na nagtitinda ng merienda at bigla siyang nakaramdam ng gutom. May nag-aalok na treat siya sa hapunan. Tumingin siya sa tao at napagtanto na ito ay si Mumen Rider, isang bayani na nakatagpo niya noon. Ipinahayag ni Mumen Rider na siya ang nagpadala ng liham ng pasasalamat at nagpumilit na magbayad para sa hapunan ni Saitama. Matapos ang pagkatalo ng mga halimaw ng Sea Folk, ang hari ng dinosaur ang pumalit sa kanilang misyon na lupigin ang mundo at planong salakayin ang lungsod. Ngunit bago pa man siya makarating sa lungsod, nakatagpo niya si Tatsumaki, ang second-ranked S-class hero. Si Tatsumaki ay may kakayahang lumutang sa hangin na may berdeng aura na nakapalibot sa kanya. Nagpatawag siya ng mga meteorite mula sa kalawakan at tinapos ang hari ng mga dinosaur sa isang skeleton. Samantala, binisita ni Genos at Saitama ang bahay ni Bang, kung saan sinabi ni Bang sa kanila ang tungkol sa kanyang dating nangungunang estudyante, si Goro, na nawala ng kontrol at tinalo ang lahat ng iba pa niyang estudyante. Biglang dumating ang isang kawani mula sa Hero Association at ipinaalam sa kanila na may emergency na idineklara, at lahat ng S-class na bayani ay dapat dumalo sa isang pulong. Ang lahat ng mga bayani ng S-class ay nagtitipon para sa pulong. Parang big deal naman this time. Si Saitama, na walang magandang gawin, ay nagpasya na sumali sa kaguluhan. Dumating sila sa punong tanggapan ng Hero Association, kung saan nakilala nila si Atomic Samurai, isang S-class na bayani na iginagalang lamang ang malalakas at tumangging makipagkamay kay Saitama. Nakikita rin nila si Tatsumaki, na pumapangalawa sa S-class. Magsisimula na ang pulong, at ang 17 na S-class na bayani ay umupo sa kanilang mga upuan, na lumilikha ng isang pakiramdam ng pressure. Ang lahat ng S-class na bayani ay naruroon, maliban kay Blast, ang nangungunang S-class na bayani na hindi kailanman nagpapakita. Si Saitama, na nasa ika-63 na pwesto sa B-class ay sumali rin sa pulong. Sa wakas ay dumating na ang pinuno ng asosasyon na si Sage. Malungkot niyang ipinaalam sa lahat na ang dakilang manghuhula, si Madam Shibabawa, ay pumanaw na.
Nagulat ang lahat dahil si Shibabawa ay isang tunay na propeta na tumpak na mahulaan ang pagdating ng mga halimaw. Ang kanyang huling mga salita ay ang Earth ay nasa problema. At ang sakuna ay mangyayari sa loob ng 6 na buwan. Iyon ay maaaring mangyari ngayon, o maaaring mangyari bukas. Biglang inatake ang gusali ng punong tanggapan. Pinamunuan ng Sky King ang kanyang mga alipores na may ambisyosong intensyon na sakupin ang ibabaw. Gayunpaman, bago sila makakilos, sila ay agad na napawi. Ang Sky King ay nahati sa kalahati, at lumitaw ang isa pang halimaw na pinangalanang Melzargard. Sa likod niya ay isang napakalaking alien na spaceship, at habang nagsisimula ang mga makina, ang buong ACT ay nawasak. Mabilis na kumilos ang mga bayani upang imbestigahan ang sitwasyon. Nakarating si Saitama sa rooftop at nakita ang spaceship. Balak niyang pumasok sa loob at tingnan ito nang biglang may umatake na missile papunta sa kanya. Umiwas si Saitama at sinipa ang mga missile pabalik sa spaceship. Samantala, ang multi-headed monster na si Melzargard ay may kakayahan na agad na muling buuin, gaano man ito inaatake. Sina Bang, Metalbat, at Puri-Puri Prisoner ay sumali sa labanan at nagpakawala ng mga pag-atake kay Melzargard. Habang ang ilang mga bayani ay nasa rooftop at tinatalakay kung paano lumapit sa spaceship, nasa loob na si Saitama, halos lipulin ang mga alien na nilalang. Nakatagpo niya si Groribus, isa pang alien, at natalo siya sa isang suntok. Si Saitama ay patuloy na nagdudulot ng kalituhan sa sasakyang pangkalawakan, na sinisira ito ng husto. Curious si Saitama kung sino ang namamahala sa spaceship. Ang hindi niya nalalaman, naghihintay sa kanya ang Cosmic Overlord na si Boros. Sa loob ng command room, isang alien na nagngangalang Heryuganship ang nanunood kay Saitama na nagwawasak sa screen at hindi niya maiwasang maglabas ng ilang alien na sumpa na salita. Si Boros, na hindi mapakali, ay nagutos kay Heryuganship at dalawa pang nangungunang mandirigma na tapusin ang kanilang kalaban. Pawis na pawis si Heryuganship dahil natalo na ni Saitama ang isang nangungunang mandirigma na nagngangalang Groribus, habang ang isa, si Melzargard, ay nakikipaglaban pa rin sa mga bayani sa lupa. Si Melzargard ay nabugbog sa mga durog na bato ni Puri-Puri Prisoner. Pero parang wala siyang pakialam. Ang kanyang napakabilis na healing powers ay nagpapagaling sa kanya, at sinuntok niya si Puri-Puri Prisoner. Mabilis na tumalon si Bang, hinaranggan ang pag-atake at pinalipad si Melzargard. Napagtanto ni Melzargard na ang kanyang mga kaaway ay matigas, kaya nagpasya siyang tawagan ang sasakyang pangkalawakan para sa isang pambobomba sa lupa. Ang mga bayani ay magkatabing lumalaban, sumusulong at nagtutulungan. Ang isa ay naghahampas ng espada habang ang isa naman ay naghahagis ng suntok. Ang eksena ay puno ng nakakasilaw na swordplay at mabilis na suntok. Kahit gaano karaming beses muling buuin ang halimaw, patuloy itong binabasag ng mga bayani. Biglang napansin ni Metalbat ang isang marmol. Natarante si Melzargard nang makita niyang nasa kamay ni Metalbat ang marmol. Tila may sikreto ang marmol. Iniindayog ni Metalbat ang kanyang bat ng buong lakas, na nabasag ang marmol na naging pulbos. At ang isa sa mga klon ng halimaw ay nawala kasama nito. Nalaman ng mga bayani ang trick at mas kumpiyansa. Kung mahanap at durugan nila ang lahat ng mga marbles, maaari nilang talunin si Melzargard. Samantala, sa spaceship, nakipag-ugnayan si Heryuganship kay Saitama gamit ang telepathy at binalaan siyang umatras. Inosenteng sinabi ni Saitama na naligaw siya at hindi makahanap ng daan palabas kahit na gusto niyang umalis. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Heryuganship at itinuro ang labasan, na nagmumungkahi na lumiko si Saitama sa kanan. Ngunit ang ekspresyon ni Saitama ay nagiging masama habang siya ay lumiliko sa kaliwa. Si Heryuganship ay nagiging ganap na naguguluhan. Nang walang ibang pagpipilian, inihayag ni Heryuganship ang kanyang tunay na anyo at hinarap si Saitama. Ipinagmamalaki niya ang pagiging nangungunang telekinetic master ng universo, na kayang kontrolin ang mga pag-atake gamit ang kanyang isip. Sinusubukan niyang batuhin si Saitama gamit ang kanyang isip, ngunit hindi ito nakakaapekto sa kanya. Nagalit si Heryuganship at ginamit ang kanyang isip para kontrolin ang gravity, sinusubukang pigilan si Saitama sa kanyang mga landas. Ngunit si Saitama ay mas malakas kaysa sa isang black hole, at ang mga pag-atake ni Heryuganship ay hindi maaaring hawakan siya. Tinutuya siya ni Saitama, na sinasabing marunong lang siyang maghagis ng mga bato. Binato siya ni Saitama ng maliit na bato kaya nahati ang ulo ni Heryuganship. Tinanong ni Saitama ang isa sa mga mahina na halimaw para malaman kung nasaan ang pinuno ng spaceship. Samantala, ang sasakyang pangkalawakan ay nagsimulang bombahin ang lupa ng hindi mabilang na mga missile. Pinahinto ni Tatsumaki ang mga missile sa kalagitnaan ng hangin at pinabalik ang mga ito sa spaceship, na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Nagalit si Melzargard at ang kanyang dalawang braso ay naging hindi mabilang na mga tentacles, na umaatake sa mga bayani. Tinamaan ni Metalbat ang mga tentacles, habang si Puri-Puri Prisoner ay humahawak at pinigilan sila. Sinamantala ni Bang ang pagkakataon na tumalon at basagin ang ulo ng halimaw, hanapin ang marmol, at dinurog ito sa pagitan ng kanyang mga daliri.
Pinabayaan ni Bang ang kanyang pagbabantay saglit at pinalipad ng 100 metro ni Melzargard, sa huli ay naka-embed sa isang bato, nawalan ng malay. Ngayon, isang marmol na lang ang natitira kay Melzargard. Kung madudurog, mananalo ang mga bayani. Sa kabilang panig, sa spaceship, sa wakas ay nakatagpo ni Saitama si Boros. Sa isang sulyap lang, napagtanto ni Boros na si Saitama ay nagtatago ng napakalaking kapangyarihan. Tinanong ni Saitama si Boros tungkol sa kanyang tunay na motibo. Ipinaliwanag ni Boros na pumunta siya rito dahil sa isang propesya. Matapos masakop ang universo, wala siyang mahanap na karapat-dapat na kalaban at nainip. Sinabi sa kanya ng isang orakulo na mayroong isang tao sa Earth na makakalaban sa kanya, kaya pumunta siya rito upang magsaya at maranasan ang matagal nang nawawalang thrill. Sinuntok siya ni Saitama, nagbigay sa kanya ng thrill na nawawala sa kanya. Sinabi ni Saitama kay Boros na ang pagiging bored ay hindi dahilan para salakayin ang ibang mga planeta at ang kanyang paraan ng pag-iisip ay may depekto. Nabasag ang baluti ni Boros na nagpapakita na pinipigilan nito ang kanyang napakalaking kapangyarihan. Nang nasira, ang kanyang kapangyarihan ay ganap na naibalik. Sumasa ilalim si Boros sa pagbabago, nagiging makulay ang kanyang katawan, napapaligiran ng mga sparks at fluorescent lights. Siya ay sumusugod kay Saitama. Sinabi ni Saitama na may walang kwentang ekspresyon, na mukhang nakakatakot si Boros. Nakikisali sila sa isang paghabol, na pinananatili ni Boros ang kalamangan. Sa wakas, sumuntok si Saitama. Nagtatapos ito sa pagkawala ng braso ni Boros. Malinaw na hindi inaasahan ni Boros na makakatagpo ang isang taong napakalakas sa Earth. Sa lupa, si Tank Top Master, isang S-class na bayani, ay itinaas ang isang gusali gamit ang isang kamay at ginagamit ito bilang isang projectile upang atakehin ang spaceship. Gayunpaman, kung ikukumpara kay Tatsumaki, na pumapangalawa, ang kanyang mga pagsisikap ay parang wala lang. Si Tatsumaki ay nagmamanipula ng maraming gusali, na patuloy na inihahagis ang mga ito sa spaceship. Sa di kalayuan, parang nakakasilaw na fireworks display. Pagkatapos ng laban, umalis si Drive Knight pagkatapos sabihin kay Genos na si Metal Knight ay kanyang kaaway. Si Melzargard ay nananatiling walang humpay. Iniswing ni Atomic Samurai ang kanyang mahabang espada, nakikibahagi sa isang matinding labanan. Sa sandaling ito, si Bang, na nanockout kanina, ay sumama sa laban, na ikinagulat ni Melzargard. Sinasamantala ang kanyang sorpresa, si Atomic Samurai ay umatake mula sa likuran, gamit ang kanyang ultimate technique para hatiin si Melzargard sa mga piraso. Bago makabawi si Melzargard, hinampas ni Bang ang kanyang core marble gamit ang isang malakas na hampas ng palad, na dinurog ang huling marmol at tinalo si Melzargard. Samantala, sina Saitama at Boros ay nagsisimula sa kanilang ikalawang round. Sa isang panig, mayroon tayong Boros, na gustong maging pinuno ng buong Sansinukob at iniisip na siya ay walang kapantay. At sa kabilang banda, mayroon tayong Saitama, isang super talentadong bayani na kayang talunin ang sinuman sa isang suntok lamang. Sinabi ni Boros na siya at ang kanyang uri ay nagmula sa isang talagang matigas na planeta, kaya mabilis silang makakapag-regenerate. Si Boros ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Nakakainis ito kay Saitama at sa tingin niya ay napakaraming salita. Nakakainis din talaga ito kay Boros, kaya ginagamit niya ang kanyang ultimate move na tinatawag na Meteoric Burst. Nang sa wakas ay napagtanto ni Saitama kung ano ang nangyayari, nakita niya ang kanyang sarili sa buwan. Nagpasya siyang magsaya at makipaglaro sa ilang moonrock. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang magandang asul na tahanan, ang Earth, at sa isang malakas na paglukso, tumalon siya pabalik. Laking gulat ni Boros. Hindi niya inaasahan na ganito kalakas si Saitama. Kahit na ang paggamit ng lahat ng kanyang kapangyarihan ay makakasama sa kanyang buhay, ibinibigay pa rin ni Boros ang lahat ng mayroon siya at sinusugod si Saitama. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya hinayaan ni Saitama na madaig siya. Naghagis siya ng pangalawang suntok. Nagsimulang mamula ang mga mata ni Boros, at lumuwa siya ng isang suka ng dugo. Hindi siya binibigyan ni Saitama ng pagkakataong makahinga at nagsimulang maglanding ng sunod-sunod na suntok. Hinahampas niya si Boros hanggang sa maging lusek ng dugo. Bagamat may kakayahan si Boros na muling makabuo, ito ay isang buhay o kamatayang sitwasyon para sa kanya. Isinapanganib ni Boros ang kanyang buhay at pinakawalan ang kanyang ultimate move, na maaaring sirain ang buong Earth kung hindi titigil. Napilitan si Saitama na gamitin ang kanyang ultimate move sa unang pagkakataon, ang Serious Punch. Napakalakas ng suntok na ito na nagpapadala ng panginginig sa Earth. Natalo na naman si Boros. Nakahiga siya sa lupa na bugbog at bali ang katawan. Iniipon niya ang kanyang huling beat ng lakas at nagtanong kung natalo siya. Hindi sumagot si Saitama ngunit hinahangaan niya si Boros sa pagiging matatag. Napagtanto ni Boros na hindi man lang ginamit ni Saitama ang kanyang buong kapangyarihan. Sa pagkatalo ni Boros, gumuho ang buong spaceship. Sa sandaling iyon, dumating si Sweet Mask, ngunit nagalit siya nang makitang wasak ang lungsod. Tinanong niya ang mga bayani ng S-Class, na sinasabing tampalasan nilang tinatawag itong tagumpay pagkatapos ng napakalaking pinsala.
Nakita niya ang kanilang kawalan ng kakayahan na hindi karapat-dapat at nagmumungkahi na umalis sila ng maaga. Ang nakakatusok na komentong ito ay nagdudulot ng argumento, at malapit nang mawala ng kontrol si Metalbat at magsimulang makipaglaban. Ngunit biglang, isang metal na bodega ang bumaba mula sa langit, at si Metal Knight ang dumating. Siya ay ganap na hindi pinapansin ang sitwasyon at nakatutok sa pagkolekta ng alien na teknolohiya at ang mga labi ng spaceship. Naalala ni Genos na nasa loob pa ng spaceship ang kanyang guro. Si Tatsumaki, nakatayo sa harap ng spaceship, ay tila naliligaw sa pag-iisip. Pagkatapos ng malakas na kalabog, sumambulat si Saitama sa dingding. Hindi niya pinansin ang pagtataka ni Tatsumaki at nakipagkita kay Genos. Casual niyang sinabi na ang kalaban ngayon ay ang pinakamalakas na nakatagpo nila sa ngayon. Si Tatsumaki, pakiramdam na hindi pinansin, ay hindi na makayanan at iniinsulto si Saitama, na tinawag siyang show-off na kalbo ng isang B-class na bayani. Hinihikayat ni Saitama si Genos na turuan siya, ngunit sa susunod na sandali, hinampas ni Tatsumaki si Genos sa spaceship. Ang kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay nasa ganap na magkakaibang antas. Ang sakuna na ito ay nagiging sanhi ng ganap na paglaho ng ACT. Ginagawa ng Hero Association ng ACT bilang isang steel fortress, na may mga kalsadang umaabot upang mabilis na kumonekta sa ibang mga lungsod. At doon nagtatapos ang unang season ng One Punch Man. Kaya, ngayon alam na natin na ang kaaway ni Genos ay si Metal Knight. Magkakaroon ba sila ng showdown sa second season? At hindi pa ipinahayag ni Saitama ang kanyang kahinaan. Malalaman ba ito sa susunod na season? Ere-recap ko ang season 2 sa lalong madaling panahon. Kaya siguraduhin mag-subscribe sa aking channel at magkita-kita tayo. Salamat sa panunood.